23. Song number 3. Title. Living on the Everlasting. What a fellowship. First stanza, original C. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all our alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arm. Leaning on the everlasting arm. Leaning Jesus, leaning on Jesus, secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Okay, sa panghawin. Isa po natin sa song number 4. Song number 4. There is power in the blood. Ano ba dyan? There's power in the blood. Would you be free with lang? The page. Would you be free? Song number 4. Hindi mababa. Would you be free? Would you be free? First stanza, ready now, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you live in the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins and lost in the night, give and flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the
the precious blood of the Lamb. Oh, give the service for Jesus your King. There's power in the blood, power in the blood. Oh, you'll His praises to sing. There's wonderful power in the blood. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Okay, tayo po ay tumayong lahat. Sir Daniel, bigyan po para po sa prayer. Ito po yung manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa gabi ito na nandito po kami sa dakong ito, Panginoon, na inalaw mo kaming magkatipon-tipon upang muli ay ganapin ang aming prayer meeting, Lord. Salamat po sa mga anak mo na dito ngayon at nakikiisa sa iyong gawain, Panginoon. At salamat, Lord, sa buong linggo na naramdaman namin at nakita namin ang pagkilos mo sa aming buhay. Ang pag-iingat mo, Panginoon, at ang pagbibigay ng mga pangangailangan namin at protection, Lord. Salamat sa buhay po ng bawat isa. Ganoon din po, Panginoon, sa gabi ito ay humihingi po kami ng patawad sa mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ito po ang naglinis ng aming puso, Panginoon. At sa gabi ito ay ma-refresh muli kami ng iyong mga mensahe at mga salita, Panginoon. Ganoon din po, Lord, ay nagpapasalamat namin ang buhay ng aming pastor sa ng kanyang pamilya. Ganoon din, Panginoon, si Preacher Joe na palagi namin nakakasama, Panginoon, upang silang manguna sa amin sa gawain mo, Lord. Salamat po sa kanilang buhay. At mga kapatid namin, Panginoon, na hindi po namin nakakasama sa oras na ito, sa oras ng prayer meeting, patuloy po namin silang kailangan sa iyo. Ito po ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. At sa aming gagawin, sa aming prayer meeting ngayong gabi, Panginoon, muli, dalangin po namin na ito po ang patuloy na magpalakas sa amin. At palakasin namin ang bawat isa sa pamamagitan ng mga panalangin, Panginoon. At ang mga gagamitin mo, Panginoon, ngayong gabi sa pangunguna po namin, Pastor, Preacher. Ito po ang magbigay sa kanila ng wisdom. Pero hindi po ang knowledge, Panginoon. At ang mga mensahe mo ay maiparating sa amin, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kahilingan, ang mga panalangin. O Lord, ay aming maipaabot ngayon. Ganun din po, Lord. At dalangin namin po, Lord, na ikaw na po ang bahala at Espiritu mo ang pumilos sa puso at isipan ng bawat isa. At ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, pwede na kayong maupo. Salamat sa bawat isa. At salamat po sa ating pong Panginoon, tayo po nandito po sa ating pong prayer meeting. At wala yung iba nating mga kapatiran sapagkat pagod. Parang si Sir Karen lang parang pagod din eh. Pero ang logi sila kasi nandito ka, Okay, so salamat sa Panginoon, At sige. Tayo muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tutuloy po natin yung ating pong topic last Sunday about separation. Tatapusin po natin ngayong gabi. At bukas po kasi ay si Preacher Joe ang ating Sunday School. Okay, so sige po, tutuloy po natin ang separation na ating pong topic. Actually, napaka-importante nito sa buhay po natin bilang mga Kristiyano na kapag ikaw ay ligtas, kapag ikaw ay mananampalataya, dapat lang na humiwalay ka sa gawa or nakasanayan natin na gawi nung hindi pa po tayo mananampalataya. At yun naman dapat, sapagkat napag-aralan po natin na ang Diyos po natin ay banal. Dahil siya ay banal, dapat lang na tayo din ay magpakabanal.
So, pag-usapin pong kabanalan, hindi ito madali. Kasi, wala pa namang nagiging banal talaga eh. What I mean, ang banal kasi na alam natin is yung hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Wala pong taong ganon. Ano, pagdating dito sa lupa, walang taong hindi nagkakasala. Kahit pa yan Kristiyano, kahit pa yan pastor, nagkakasala pa rin po yan. Yun nga lang, ang separation kasi doon sa Biblia, ito po ay set apart or paghihiwalay doon po sa buhay na kung saan ay makasalanan. So, as a Christian, bilang isang mananampalataya, kinakailangan mo talaga na humiwalay doon sa mga maling gawain. At higit sa lahat, doon sa ating pong mga nakasanayan na mga gawa. At sa umpisa, mahirap po talaga yan kasi wala namang madali eh. Ano po? At yun yung ibang iniiwasan po ng maraming mga tao kasi kung bakit ayaw po nila na makiayon or ayaw nila na sumama especially sa ganitong mga gawain, pagsisimba, prayer meeting or Bible studies, yung iba umiiwas dahil mahirap para sa kanila na umiwas doon sa mga bagay na yun. Actually lahat naman po tayo eh. At nung umpisa talagang mahirap para sa atin. Yun nga lang, kinakailangan po nating masanay, kinakailangan po nating gawin sapagkat hindi na po tayo tulad dati na okay lang, especially sa pagmumura, pag-iisip ng pangit, kung ano lang yung maisip natin, pagiging pasaway, okay lang yun noon eh, mga normal lang para sa atin. Pero pag Kristiyano ka na, unti-unti dapat nating maunawaan or dapat tayong pag lumalago ka na as a Christian, dapat lang na medyo bawas-bawasan mo na hanggang sa unti-unting maalis ito sa buhay po natin. So separation from the world, napaka-importante po noon. Ang tawag po sa atin, pag Kristiyano ka, alien. Okay? Alien ang tawag sa'yo. According po doon sa Biblia. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka kasi taga-mundo eh. Nandito ka lang, nakikitira ka lang. Yun nga lang, siyempre dahil nandito lang tayo sa mundo, nakikitira lang tayo, dapat lang na makigamit din tayo kung ano yung nakikita natin dito. At dapat alam natin kung paano natin gamitin ito ng tama at kung paano natin ito gawin ng tama para naman sa harapan ng Panginoon, kahit tayo po ay nasa mundo ng makasalanan, nabubuhay pa rin tayo na merong kabanalan sa harapan ng Panginoon. At mahirap po talaga. Yun nga lang, kailangan lamang po natin na practicein. At so ang paghihiwalay mula sa sanlibutan, napag-aralan po natin yan, na dapat love not the world, neither the things are of the world. Ano pa? Ang mananampalataya ay huwag dapat ibigin ang sanlibutan. So, itinuturo po doon sa 1 John chapter 2 verse 15, ang mananampalataya, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga at pinakatatagal na bagay na magagawa natin. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, lagi mong iisipin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Especially karamihan kasi sa inyo, mga estudyante, lalo na sa pagpili ng mga kurso. Sabagay, itong mga colleges po natin, yun na yung nagustuhan nila eh. At yan yung gusto nila. Pero dapat ipag-pray nyo pa rin. Kasi may mga young people na nag-graduate, hindi nila napakinabangan yung kurso nila kasi ayaw talaga nila. Oo, napilitan lang. Or akala nila exciting lang. Pero nung nag-graduate na, andun pala yung takot, andun pala yung ayaw pala nila. So, leading pa rin ng Panginoon. Lalo na sa inyo, mga high school, before kayo mag-college, pag-pray nyo, ano ba ang gusto ng Panginoon para sa akin? Malay mo yung mga plano pala ng Diyos, iba pala doon, yung gusto mo, iba pala doon sa gusto ng Diyos. So, laging unahin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Especially maging sa pagpipili din ng partner in the future. Huwag laging mamili din kayo ng Kristiyano din. Para sa ganon, maging masaya ang buhay natin. Okay, sa James chapter 1 verse 27, sabi niya? Ang dalisay na relihiyon bilang Kristiyano na iniingatan ang kanyang sarili na walang dungis mula sa sanlibutan.
At di na natin masyadong babasahin at kasi mahaba to eh. Ang prayer meeting natin, saglit lang naman. Dapat na mabuhay tayo na ano, na walang dungis. Okay? Kaya ba natin yon? Kaya yon. Ano? Basta handa ka lang, willing ka lang na iwasan yung mga bagay na hindi maganda. Kaya palimbawa, si Brother Dandan, niyaya ng barkada, tara, punta tayo doon, yun pala, magsha-shot, ay iwasan mo. Di ba? O tara, Brother Sai, pag niyaya ka ng kaibigan mo, tara, mag-inuman tayo. Hanggat kaya mong iwasan, iwasan mo yan. Amen po ba? Oh. Young people, especially mga ladies, pag niyaya kayo ng mga kaibigan nyo, iwasan nyo yung mga bagay na magkakaroon kayo ng kasalanan sa Panginoon. Mga bahagi ng personal na paghihiwalay, mga bagay na papahayag kung makita ang aking mata, na pag-aralan na natin to, Oo, minsan kasi ang mata natin, nagkakasala tayo minsan sa mata eh. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit nagkasala sila Adan at si Eva nung sila po ay nandun sa Garden of Eden. Kasi nung nakita niya yung prutas, ang sarap siguro nito. Sabi nga ng iba, mansanas eh. Tama ba, Preacher Joe? Kasi pag mansanas, sabi nga, siguro parang ganun yung kulay. Kasi tignan mo nga naman yung mansanas, di ba? Pag mamula-mula na medyo, tawag nun, medyo makinis, talagang matutokso ang kainin eh. So, yun. Yun nga lang, dahil sa pag-disobey nila sa Panginoon, doon sila nagkasala. So, last of the eyes, yan yung bagay na nagiging dahilan kung bakit ang tao nakakagawa ng kasalanan. Siyempre, yun, lalo na yung mga mata natin, makulit yan. Pag may napansin yan, okay lang sa'yo, titigan mo, tas hindi na. Hindi, binabalik-balikan pa eh. Hanggang sa nakakagawa na ng kasalanan. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, doon na nakapokus yung mata natin. Hanggang sa hinahangad na natin. So, hindi lang yung mata mong nagkakasala, nagkakasala ka din doon sa salitang covetousness. O, di ba? May covetousness ka na rin. O, so, doon, napapanood sa mga sine, yun yung nabanggit natin na paraan, napapanood sa mga telebisyon, pag mahilig ka manood ng TV, yun yung mga napapanood natin, di ba? Ano pa, mga aklat o magazine, yun napag-aralan natin. So, mga lugar na papayagan po ang aking sarili na pumunta, napag-aralan din po natin ito. Siyempre, ano bang pinakamagandang lugar na puntahan? Very good. Yun dapat ang pinakamagandang puntahan. Mas maganda pa ang simbahan kaysa SM. Mas maganda pa ang simbahan kaysa Pure Gold. Mas maganda pa ang simbahan kaysa mga parks. Kasi ang simbahan, ito ay lugar kung saan ang mga Kristiyano nagtatagpo-tagpo. Tama po ba? Kaya nga, kung meron ka mang kinai-enjoyan na lugar, walang iba kundi ang church. Kasi ang mga kasama mo dito, kapwa mo mananampalataya. Especially yung ating prayer meeting. Huwag natin tingnan ang prayer meeting, kakaunti lang naman kasi kami. Kaya saka, prayer meeting lang naman yan. No, wala pong pinagkaiba ang prayer meeting at sa araw ng linggo. Actually, mahalaga ang prayer meeting. Pinakamahalaga ang isa sa pinakamahalaga ang prayer meeting. Why? Kasi sa church, pag prayer meeting, nananalangin ang bawat isa. Pag Sunday, ang ginagawa lang natin, nakikinig ng mga special numbers, nagpipray. Pero ang church, lugar kung saan panalanginan. Maliban doon, mga bagay na aking susuotin. Yan, laging maingat kayo sa mga sinusuot nyo. Ladies, especially pag lumabas kayo, huwag kayong magsusuot ng mga maiiksing damit. Nakuha nyo? Kung maiiksing damit, doon lang kayo sa kwarto nyo. Pero pag lumabas kayo, magsuot naman kayo nang hindi kita yung legs nyo. Kaya kung kami lang din mga lalaki, pwedeng magsuot ng maiiksing damit, ay makita nyo yung mga, baka maniwala kayo, lalo na ako, baka maniwala kayo na galing ako sa evolution. Kaya hindi talaga pwede. Mga ladies,
Amen po ba? Amen. Pwedeng mag-iksing damit pag kayo lang. Pero pag lumabas, huwag kayong mag-iiksing damit. Tapos huwag kayong magsuot ng mga jeans na bakat. Lahat. Oo. Suot. Tapos yung damit nyo, huwag naman yung kita dito. Lalaki din kayo din. Bakit mga babae lang din? Huwag kayong magsusuot ng kita yung inyong pusod. Magsuot din naman kayo ng maayos. Ano pa? Maingat. Kasi kung titignan natin, yung 1 Timothy, yung modest apparel, nandun yun lahat. Kaya nga, pagdating sa church, ina-advise namin na pag nag-church kayo, pumunta kayo ng church, nakapalda. Okay? Lalong-lalo na kapag Sunday, yun yung pinaka-importante dyan. Kaya kayong dalawang mga young people, mag-practice na kayo magpalda. Ay sabi, nagpapalda naman kayo, At sanayin natin, yun yung formal attire na dapat nating gawin. Tingnan nyo si ate nyo Arian, pag nagsuot yan, si ate ma'am nyo Grace, pag nagsuot yan sila, mga hindi naman baduy sa kanila eh. Sa umpisa lang, pag tinignan kasi natin, akala natin baduy eh. Baduy. Oo, yung dalawa, yung dalawa, pag nagsuot yan dati, nakaano pa yan, pag Sunday, naka-PE. Maganda yung formal. Amen po ba? Para naman masanay tayo. Starting tomorrow, ladies, sanayin nyo na. Pero yung palda nyo, wag naman hanggang tuhod lang. Okay lang yung medyo lagpas ng konti. Siyempre, hanggang tuhod. Tignan nyo yung mga sales lady. Pag nakapunta kayo, di ba sa SM, mga sales lady, dito yung suot nila. Pero naka-leggings. Kaso nga lang, pag nakaupo sila, siyempre makikitaan sila. Hindi ganun. Dapat nasa maayos pa rin at wastong pagsusuot. So, mga bagay na aking susuotin. Ano pa? Mga bagay na aking sinasabi. Mag-ingat-ingat tayo sa mga words natin. Madaling magsalita, pero minsan yung mga salita ng mga masasakit, hindi maganda. Mga taong aking pakikisamahan. Yan, especially yung mga kasama natin. Kung meron ka mang dapat kaibiganin, kapwa mo na Kristiyano. Magaging kaibigan mo na nga lang yung mahilig pang magmura. Yung kaibigan mo na nga lang yung sasabihin ka pa ng tanga-tanga naman nito. Hindi Tapos, ang bubo-bubo mo naman, sasabihin ka pa ng ganon. Wala Ida-down ka lang. Nakuha nyo, separation. Ano pa? At marami pang iba, kung titignan po natin, ay napaka-importante na dapat tayong magkaroon ng separation sa ating buhay. Okay? Kapag ang mga Baptist na naniniwala sa Biblia ay tumatangging makibahagi sa World Council of Christian Churches o makisama sa mga grupong religyoso na hindi Baptist, o kahit na gumagawang kasama ng ibang mga Baptist, madalas silang tawagin na makikitid ang isip, hindi mapagmahal, or gustong magsarili. So, hindi dapat makibahagi sa mga walang pakinabang na mga gawa ng kadiliman. Kaya listen, Christian, kaya pag alam mo na yung mga kasama mo na hindi naman dapat, huwag ka na makisama. Pag alam mong waste of time, huwag mo nang sayangin yung oras mo sa mga walang bag, wala namang katuturan. Mas maganda pa rin yung kasama mo, yung mga kapatiran, kasi alam mo na ang pinag-uusapan is about word of God. Di naman boring ang buhay Kristiyano natin eh. Sige nga, kailan pa tayo naging boring sa ganitong buhay? Hindi naman eh. At minsan nga mas spiritual pa minsan tignan yung iba eh. Kasi minsan pag nandyan yung mga biruan, talaga minsan na pag nasubrahan din, di ba? Pero wag naman sana ang pag ano pa? So, yun. 3 palusot na madalas gamitin ng mga Kristiyano para hindi mamuhay ng hiwalay sa mga buhay. O, minsan, palusot ito. Wala nang ganyan sa pamantayan ng ibang mga Kristiyano. So, totoo na marami mga Kristiyano ang walang nakikitang mali sa rock music,
makamundong mga uso, kaduda-dudang mga kasiyahan, at iba pa, ngunit hindi yon ang ginagawang tama. Ang mga bagay na yon, kailan natin mag-aral o kailangan natin mag-aral ng Biblia at bumuo ng paninindigan base rito. Yes, magandang makinig ng mga music na mga napapakinggan natin, pero hindi lahat ng music maganda eh. Oo, yung bang akala natin maganda yung tug sumusunod tayo sa mga ang tawag nun, yung rock music minsan. Sa ibang mga churches, ganun na eh. May mga rock music na rin sila about sa mga Christian. Hindi tayo ganun. Mas okay pa rin yung pag umaawit tayo eh ramdam. Amen po ba? At minsan kailangan mo pang sumayaw habang kumakanta ka ng Christian song. Imagine niyo na lang ako sumasayaw ng Christian song. Oo. 'Di ba? So okay pa rin yung makita mo si Brother Dandan magsunglid, magpaawit. To God be the glory. Mas maganda pa rin yun eh. At maging sa mga worldly song na mga kinakanta po natin, hindi maganda. Ano po? At minsan may mga time pa rin na nagpapatugtog pa rin tayo kahit hindi ko nakikita. Oo, alam ko yung iba sa inyo nagra-rock music pa rin eh. Ano ba? Nagpapatugtog pa rin ng mga wordless song. Pero ingat tayo. For me, di naman ako as in ganon stricto pagdating sa wordly music. Pero pag alam mong maganda, yung wag naman yung sasayangin. Kasi pag maging stricto ako, paano pag umaawit? Sino ba sa atin umaawit ng ng national anthem? Lahat naman tayo, kahit nga ako, hindi naman Christian song yun eh. Wordly song yun eh. Sino ba sa atin umaawit ng Bahay Kubo? Hindi naman wordly song yun, hindi naman Christian song, wordly song. Pero yung mensahe, ang tanong, maganda ba? Ang tanong, okay ba? Yun parang paggalang. Pero kayo lang. Huwag naman doon sa, uy, okay lang to, sabi ni Pastor, ipatugtog ko nga itong Bahay Kubo. Tapos nandyan kayo mga Kristiyano, hindi maganda rin naman. Kayo na lang. Oo. Kung gusto nyo, mag-apiran pa kayo. Bahay Kubo, ganun. Okay na yun. Bahala kayong dalawa. Pero pagkaramihan, iwasan nyo. Ano pa? Kaya minsan yun ang nagiging palusot eh. Ano pa? Mga pinakamahalagang bagay na may mag-akay ng mga kaluluwa at iba pang magawa. Ito ang dapat akong maging katanggap-tanggap sa mga ligaw. Tandaan nyo laging mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Okay? Yun pa rin ang pinakamaganda. Yung magdala ka lang ng kaibigan mo sa church, magdala mo sila, matuto, maturuan, yun yung pinakamaganda pa rin na trabaho. Maliban doon sa wala namang ganyan sa pamantayan ng ibang mga Kristiyano kasi akala nila, pag mga Baptist kasi, mahigpit. Which is right naman, dapat maghigpit tayo. Kasi kung babalikan po natin, bukas pag-aaralan po natin yon, talagang maganda na balikan na mabuhay tayo doon sa, okay na yung sabihin nila, yung buhay ng Kristiyano, sobrang napakasolid naman ng mga Baptist na yan. Mas okay na yun. Ano pa? Mayroon akong kalayaan kay Kristo. Yes, tama yun. Meron tayong kalayaan, pero wag gamitin ang kalayaan sa paggawa ng kalokohan. Malaya tayo, hindi naman tayo kontrolado ng Panginoon. Hindi niya naman kinukontrol ang buhay mo. Kaya nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at personal na tagapagligtas, nandyan sa iyo yung Holy Spirit pero hindi ka pinapakialaman. Desisyon mo pa rin pero wag naman ganoon. Kaya mo pa rin ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Amen po ba? At kalayaan, okay? Wag mo hayaan na yung kalayaan na yan, mabuhay tayo sa makasalanang mundo. Ano pa? So, tandaan po natin, napaka-importante no po na tayo ay hiwalay sa buhay na makamundong bagay. Kung kaya mong wag umawit or makinig ng mga wordly song, wag ka nang makinig. Wag ka nang umawit. Kung kaya mo naman na wag makipagbarkada sa mga hindi ligtas, mas maganda.
Pero kung kakaibiganin mo para madala sa church, ay okay lang yun, approve sa akin yun. Pero kung ikaw naman yung hahatakin, ay wag na. Okay? At ano pa? Kasi ako din, may mga kaibigan din naman ako na hindi ligtas eh. Pero ang nais ko sa kanila, madala sila sa church or maligtas sila. So, ganun lang. Separation. Napaka-importante nito sa buhay natin. Lesson lang ito, pero importante nang dapat Kristiyano mabuhay sa buhay na kung saan hiwalay sa Panginoon. Amen po ba? So now, tayo po ay dadako na po sa ating pong mga prayer request at lagi pa rin po nating ipinagpipray yung ating pong mga kapatiran and then yung ating mga dapat pinagpipray, ano? So, before tayo mag-divide ng ating mga prayer, baka meron tayong nais ipag-pray? Any prayer request na i-general po natin? Huwag po kayo mahiya. Ito talaga ang purpose ng ating pong prayer meeting. Kaya prayer meeting. Mama. Bye-bye. Bye-bye. Yaya. Bye-bye. Yaya. Wala? Yaya. Bye-bye. Yaya. Walang prayer meeting. Ay, walang prayer meeting. Walang prayer request. Bye-bye. So, ibig sabihin may mga blessing kayo. Bye-bye. Okay, so tayo po ay pupunta na po sa ating pong panalangin. At bukas, pag-pray po natin ang ating pong Sunday service. Sister Grace, pakipag-pray mo yung ating service bukas. Sunday school. Pag meron pa rin bata, maganda ka pa rin. Kahit 3 yan, magturo ka pa rin. Sama mo si Kyrene. Sunday school and then preaching. Sir, pakipag-pray mo yung mga pastors pa rin dito sa Aurora. Yung mga alam mo pastor, Pastor Banan, Pastor Donato, Pastor Dexter, Pastor Sindak, Pastor Oy, Japit Oy, Pastor Tiburcio Guillermo, Pastor Gallardo, Pastor Janet. So around Aurora province. Then sama mo na rin dito Pastor Pasitin. At Brother Sai, pakipag-pray mo yung mission. Sino yung mga mission natin? Sama mo na ang Kadayakan Mission, Harvest Bible Baptist Mission, Outreach Mission dito kay Preacher Jomides, ang Basjaat, tama. And then San Luis under Preacher JR. Outreach lang din yon, pag-pray mo. Brother Dan, pakipag-pray mo yung ministry. Magkaroon tayo ng children ministries. Then Bible studies. And then soul winning, pag-pray mo pa rin. And then baptism. Na magkaroon tayo ng additional baptism. Sister Arian, pakipag-pray mo yung mga plans natin, kung ano ang yung ating activities ngayong darating na 27, at kung ano yung magiging pag-uusapan natin bukas pag-meetingan natin, fellowship, Thanksgiving na rin yun siguro, pagsabayin na natin para isahan na. At yun, Brother, meron ka di ba? Brother Sai, meron ka na ba? Brother Arnold, pakipag-pray mo yung ano pa ba? Pag-pray mo yung young people natin.
spiritual strength, and then spiritual growth nila, yung paglago, at madagdagan sila. Sister Karen, meron ka na ba? Wala pa, no? Students, sino ba naka-ano sa students? Wala pa? Wala pa. Pag-pray mo yung mga estudyante natin, sa bagay mula sa elementary, high school, college, yung kanilang pag-aaral, bigyan sila ng wisdom ng Panginoon at gawin kung ano yung dapat nilang gawin para sa Panginoon. And then, Preacher Joe, pag-pray mo kami, family, and pastors, pag-pray mo kami. Yung every biyahe namin, spiritual strength, and then provision pa rin. Mukha lang kaming malusog pero wala kaming pera. Ano pa? Health. Yun. At kayong dalawa naman. Pag-pray nyo yung music ministry natin na sana matuloy-tuloy. At meron tayong ukulele kaso iisa lang. Pwede sana tayo makahiram kung meron kayong pwedeng hiramin. At kung wala kayong gagawin, every Saturday, pwede tayong mag-aral ng music. At mas maganda. Okay? So, yon. Music ministry, Jalen, tapos Sakura. Okay? At overall, wala ba tayong pwedeng pag-pray overall? Pakitagtag nyo yung kasal ni Sister Roselyn ngayong 22. Magko-concert kami doon. Para libre daw kasi pag yung ano nila ang tatawagin nila yung mga awit talaga, malaking bayad. Kaya doon na lang tayo sa concert. Pag-pray nyo yung kasal nila na sana ay maging successful din needs. Kaya tano yung kasal nila. Tama ba? Ano tawag doon? Basta kasal. Basta yun na lang. Okay? So 1 John 1:9. Honey, pag-pray mo yung mga bisita natin. Sige po.
Okay, so tayo po muna ay yumuko at manalangin. Sige, Richard Joe, pakipag-pray mo yung ating closing prayer sa ating prayer meeting at yung ating din pong practice, pakipag-pray mo. Lord, we thank you so much sa halikan din sa malalim na atos ng Diyos na bawat sa pagkakita sa salamat din po Panginoon sa assurance na kasama ka. Yung Diyos kung sa practice ang bayan salamat po sa gabi nito at po ilang ulit manalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so nakita nyo ba yung mga sinend ko doon sa GC yung practice natin?